Postponed mga kapatid muna ang mga pag-atake dito sa Iran ng Amerika at merong malaking anunsyo si US President Donald Trump. Pag-usapan natin to mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Mainit na balita mga kapatid ang post ngayon ni Donald Trump at marami nagsasabi na tila ba nahimasmasan ngayon ang US President dahil dito mga kapatid sa anunsyong to. Pero ang sabi niya rito ay 2 araw na daw mga kapatid na meron ng maganda at very good and productive conversation ang Amerika at ang Iran mga kapatid regarding a complete and total resolution of our hostilities in the Middle East mga kapatid. Ito para mas malinaw sa ating lahat. Basahin natin tong kanyang post mga tol. Ito ay post mismo ni Donald Trump mga kapatid. Sabi niya ganon, I am pleased to report that the United States of America and the country of Iran, Amerika at Iran mga kapatid have had over the last 2 days very good and productive conversations regarding a complete and total resolutions of our hostilities in the Middle East. Based on the tenor and tone of these in-depth, detailed and constructive conversations which will continue throughout the week, I have instructed the Department of War to postpone any and all military strikes against Iranian power plants and energy infrastructure for a 5-day period, 5 araw mga kapatid. Sabing ganun mga kapatid ni Trump, no? In-instruct niya sa Department of War na i-postpone ang kahit na anong military strikes dito sa Iran power plant. Kasi di ba mga tol, kung naaalala ninyo, nagbigay siya ng 48 hours ultimatum. Mga kapatid, no? Sabi niya ganun, pag hindi daw binuksan ng Iran itong Strait of Hormuz, pupunteryahin nila mga kapatid lahat ng power plant dito sa Iran at uunahin daw nila yung pinakamalaki. Ang naging tugon naman dyan ng Iran mas lalo nilang isasara etong Strait of Hormuz mga tol. At etong mga nakaraang linggo ay pinag-uusapan na what if punteryahin naman ng Iran lahat ng desalination plant dito sa Gulf States mga kapatid, which is yun ay magiging isang napakalaking problema talaga kapag pinunterya ng Iran yung mga yon. Kapag binomba ng Iran yung mga desalination plant, yung mga water supply, kasi alam naman natin mga tol, ang Middle East talagang disyerto yan. Kinukuha nila yung tubig nila sa dagat. So kailangan at napakahalaga mga kapatid nung desalination plant na yon. Dahil kapag nawalan ng tubig dyan, sabi nga gano'n, di baling wala kang pagkain, di ba? Basta may tubig ka. Pero kapag yun ay nadamay, kumbaga water war na yun, nadamay yun, talagang damay buong mundo. No? Kung sa mga hindi nakakaalam kung bakit damay ang buong mundo, mga tol, siguro sa susunod na lang natin pag-usapan yun, no? Pero eto muna tayo mga kapatid. 5 araw daw for a 5-day period. Kumbaga, sa madaling salita, ceasefire muna. Subject to the success of the ongoing meetings and discussions, thank you for your attention to this matter, President Donald J. Trump. Sana mga kapatid, no, hindi lang 5-day period dahil nga sinabi na rin ni Trump na very good and productive daw ang naging conversations regarding to a complete and total resolution of our hostilities in the Middle East. Sabing ganon mga kapatid. At base daw no, sa tono ng kanilang mga pag-uusap, ay medyo may magandang kahahantungan. Kasi mga tol, di ba ngayon pa lang, nararamdaman natin ang pagtaas ng presyo ng krudo, pagtaas ng presyo ng langis dahil nga sa nangyayaring gera dyan mga tol. Ngayon, kapag nagtuloy-tuloy itong labanan dyan, ang diskarte kasi mga kapatid ng Iran is hindi sa pamamagitan ng pakikipagsabayan nila ng military forces. No, hindi sa pamamagitan ng ganon. Though meron naman silang pinapakawalang mga missile, pero ang strategy mga tol ng Iran is magipit, no? Ipitin itong Amerika, i-pressure ang Amerika sa pamamagitan, for example, ng pang-hostage nila rito sa Strait of Hormuz. Diba? Kontrolado nila yan. Which is buong mundo na apektuhan at ang buong mundo ang pwedeng promessure dito sa Amerika. Ngayon, kapag ginawa ng Iran mga tol, na halimbawa targetin nila, for example lang targetin nila
etong mga desalination plant, mga kapatid, dito sa Middle East, which is maaapektuhan talaga ang hindi lang yung Middle East ang maaapektuhan buong mundo. Halimbawa na lang dito sa Pilipinas. Siyempre kapag nawalan ng tubig diyan, 'di ba? Ay pwedeng magsilikas na, umalis na diyan yung mga OFW. Siyempre babalik lahat 'yan dito, mga tol, kasi wala na silang tubig diyan. Kung makakabalik agad-agad sila rito, mga tol, no? Siyempre mas lalong dadami ang walang trabaho, mas dadami ang kumbaga wala na ring remittance galing diyan, mga tol. Talaga maaapektuhan ng ekonomiya natin, bonggang-bongga. Hindi pa naman agaran pero in the future mangyayari 'yon, lalo na kapag pinuntirya talaga itong desalination. Kasi nga yung desalination, yan yung nagko-convert ng tubig dagat para maging drinking water. Napaka-importante nun, mga tol. Maaapektuhan mga gusali, negosyo, ekonomiya, ospital, lahat maaapektuhan kasi nga walang dadaloy na tubig. Imagine mo kung walang tubig kang maiinom. 'Di ba? Dito sa atin kahit papaano merong bukal, merong poso, merong mapagkukunan, may ilog. Doon walang ilog, mga tol. Dito, halimbawa sa Dubai, for example sa UAE, walang ilog diyan, mga tol. Talagang ang tubig nila kinukuha nila sa dagat, dumadaan sa desalination process. Siyempre, yung mga oil refinery, i-stop din yun. I-stop din ang production nun. So, maaapektuhan din lalong tataas ngayon ang presyo ng langis. At siyempre, pag tumaas ang presyo ng langis, ng krudo, ng gasolina, sunod-sunod na yun, mga tol. Tataas din ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Talagang world economic crisis yun, mga tol. So sabi nga ng iba kahit papaano daw siguro nahimasmasan itong si Donald Trump dahil kakaibang strategy itong ginagawa ng Iran, mga tol. Pero syempre hindi naman sasabihin ng Amerika na natatalo kami. Hindi gagawin ng Amerika 'yon, mga tol. Kaya etong sabi ni Trump, no? Ay maganda daw ang naging pag-uusap nila. Sana nga, mga kapatid, no, magtuloy-tuloy na tong magandang pag-uusap na to. Sana, mga tol. Sa ibang balita, eto, nireport din to sa The Times of India. US President Donald J. Trump said the United States, Iran have held very good and productive talks over the past 2 days and announced a 5-day pause on planned military strikes, signaling a possible de-escalation in the ongoing conflict. Sana nga, mga tol, magtuloy-tuloy at awa ng Diyos, mga kapatid, ay talagang maging okay na, bumalik na sa normal ang lahat at kumbaga tayo, nalagpasan natin yung pandemic nitong nakaraan. Alam ko naman malalagpasan din natin to, hindi naman tayo pababayaan. Pero sana, no, mga tol, humupa na yung kaguluhan dito dahil kawawa din naman, mga tol, yung mga nadadamay, kawawa din naman yung mga kabataan diyan, 'di ba? Yung mga civilian na nadadamay at sana etong Amerika is talagang huminahon din at etong Iran, mga tol. No, ewan ko lang sa Israel, 'di ba? Ang Israel naman sumusunod lang din dito sa Amerika, mga tol. Pero ikaw, bilang isang taong nabubuhay rito sa mundo, ano ang masasabi mo? Comment ka na lamang sa ibaba.